Gumawa ka, siguradong may himala. Simple sulat yan na may himalang gagawin sa buhay nyo, hindi nyo ginawa. Yan ang kayo gagawa. Last day ngayon, ha? Last day ngayon ng sulat na yan. Di kayo tatatag kung palagi kayong dini. Ano ang sense sa pakikinig kung hindi susundin? Ha? Nanonood lang ba kayo ng drama? Na pagkatapos umiyak ay baliwala na? Drama lang ba ito? Na pagkatapos itong gawain ay makakalimutan niyo na? Kung drama lang ito, hindi ako magpapagod dito. Ito ay makatotohanan. Praise the Lord! Kung alam niyo lamang kung paano ko nakarating dito sa pwesto na ito. Pinapasalamatan ko yung pagsubok na dumating sa buhay. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Yun nga lang, nawala agad si ina at si ama. Kaya dapat makita ko nakangiti din sila na nagiging proud sila sa kanilang anak na ngayon ay lingkod na ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya kayo mga anak, ngayon na may mga magulang pa. Gawin niyo maging proud sa inyo ang mga parents niyo. Ha? Bakit ka humingiti po? Hindi ba proud ang tatay mo sa'yo? Aba, sino magiging proud na unang-una sa inyo, kundi ang mga magulang niyo? Praise the Lord! Amen! Na bawat barkada na makakasalamuhan nila ay, yan ang anak ko, matalino, mabait, magalang, masipag, mapagmahal. Lahat ng positive ay sinabi na. Pero kung sasabihin ng anak ko, bastos na magulang, suhail, tamad. Walang kwentang anak, tamad mag-aral. Ha? Kaya yung mga magulang na hinahamak yung mga anak sa halip na itago yung mali ng anak. Pero ganun dapat ilabas. Pero hindi na effective yun. Lalo lang, sumasama ang anak. So, saan kayo ngayon? Anong klase na anak kayo? Ay, bakit di kayo gumawa ng sulat kung kayo ay mga anak na dapat ipapalaki ng mga magulang niyo? Dahil hindi kayo sigurado sa isusulat nyo. Napakikwento nyo, no, ako ay dati ganito, tamad ngayon, masipag na, baka hindi ka panipaniwala sa magulang nyo ay sunugin lang ang sulat dahil hindi totoo. Ano? Ha? So doon sa mga magulang natutol sa gawain ito, pagdasal sila, ha? Pagdasal na Panginoon, bigyan mo rin po ng pagkakataon ng parents ko na makilala kayo. Pagkat mahal ko po sila, gusto ko sila makasama sa langit. Praise the Lord! Amen! So, kababaan ng kalooban. Gagamitin nyo rito ang napapakinggan nyo. Kapag kayo, pinipersecute na ng mga mahal nyo. Yung mga patutuo nyo, yung mga gawa nyo, para maniwala sila na totoo nga ang Diyos na pinupuntahan nyo dito. Praise the Lord! Amen! Kaya, ang gagawin? Kung may isang kapatid dito na nakikita mo na hindi okay ang ugali, pansinin mo. Tanungin mo
kaagad ng problema niya. Sigurado may problema yan. Ha? Kung ang problema niya, hindi niya maintindihan ang sarili niya, tulungan mo siyang maunawaan ang sarili niya. Ha? Baka hindi niya matandaan kung ano ang pangalan niya, ano ang pangalan ng nanay niya, at ano ang pangalan ng tatay niya. Tulungan mo, isa-isahin mo. Ito, ikaw si Gilbert Toriana. Ang nanay mo, si Lita. At ang tatay mo, si Berting. Ha? Alam mo na, Gilbert? Praise the Lord, amen. Nawawala si Gilbert. So, kung ikaw ay may malasakit sa isang kapatid mo at naibalik mo yan sa Diyos, sino ang matutuwa? Ang Diyos. Praise the Lord, amen. Wala ba kayong gift? Ha? Madidiscern mo? Uy, may problema si Gilbert, siguro wala itong kapera-pera, kaya hindi mapakali. Bunot ng bunot sa pulsa, wala naman laman. Ha? Hindi niya control. Kasi ang isip niya pera, kaya ang kamay niya pabalik-balik sa bulsa, walang laman. Ha? Kaya yung mga taong walang pera, huwag kayong magpahalata na wala kayong pera, kasi ang kamay niyo palaging nasa bulsa. Observe niyo yan. Ha? Observe niyo, totoo yan. Okay, masanay na ang kamay ay nasa bulsa. Hayaan niyo yung bulsang magkalaman. Huwag niyong unahan na paano ba makakapwesto yung pera? Nandun yung paano sa bulsa mo. Muli na Praise the yun. Lord! Praise the Lord, amen. So, para lang tayo nagpupwento-kwentuhan dito. Okay, matagal na tayo sa Diyos eh. Di ba? Kapag kampante ka na sa kausap mo, relax ka na, di ba? Sa umpisa, takutan pa yan, di ba? Una ka ng tingin kung sino ang matakot sa tingin. Pero dahil nasa kagad ka na, komportable ka na sa Diyos, okay lang. Pero ingatan ninyo, kung kayo ay malingat. Kasi kung relax ka na, pababayaan mo na ang Diyos. Doon sa ginawa mo, Jerome, ngayon ay hindi ako masaya. Dapat sa mga blessings na dumarating sa buhay ninyo, doon kayo nagpapakasipag sa gawain ng Diyos. At hindi dahilan ang napuyat ko. Isa lang araw ang linggo. At isang beses lang itong gawain dito. Ha? Bakit kailangan mangyari after ng blessing na magpatumpik-tumpik ang tao sa gawain? Bakit? Kasi nga, si Satanas nakabantay. Ha? Si Satanas, masigasig yan. Na kapag nalingat ka, lagot ka. Ikaw naman, hindi ka aware sa nangyayari. Umaga ko bukas, magpapatotoo ako, mag-share ako, sabihin ko kay tita na mag-share ako na si God gumawa na sa buhay ko. Praise the Lord! Praise the Lord, Amen! amen. Sino ang malakas ng loob mag-share ngayon dito? Kailangan mag-share. Ha? Malakas ang loob. O, sige, Chris. Okay. Bibigyan ko ng 5 tao. Kung hindi na yung 5. Ayos. This weekend, napakaganda, napakaraming blessings din. This weekend, napakaganda, napakaraming blessings sa akin ni Yahweh. Marami din blessings, hindi na sa akin, kundi sa ating lahat, diba? So yan, sa akin naman, in terms of sa school, ang galing-galing ni Yahweh, galing-galing ni God. Kasi, yan, nagkasakit ako nung Tuesday. Then, kinabukasan, may long quiz kami. Long quiz namin, 3 major subjects, sunod-sunod. Hindi ako nakapag-aral. Kasi, yun, nagkasakit ako. Tapos, syempre, nilapit ko si Yahweh. Kinakausap ko siya. Tulad ng ginagawa ni Gary. Nilalapit ko si Yahweh. Kinakausap ko si Yahweh kahit nasa daan siya. Actually, yung papunta ko ng FU, naglalakad ako. Sabi ko, Yahweh, ikaw na bahala sa
bahala sa mga exam ko mamaya sa mga subjects ko. Ikaw na bahala talaga. Ikaw na magsagot. Ginanong ko siya. Dinanong ko yung mga kasalubong ko, mga estudyante. Ano ba naman sila eh? Nagtataka sila, nagsasalita ako mag-isa. Alam mo yan, parang galing talaga, nagsasalita ako mag-isa. Yahweh, ikaw na bahala ha. Ang lakas pa ng boses ko. Tapos yung mga kasabay ko sa likod. Tumatawa na sila. Sabi, pili ko ba na pagkawala na akong baliw eh. Tapos yun, yung Wednesday, doon ko na, yun, napaka-great kasi nakasagot ako, nasagot ko lahat. And, kahapon, yung meeting namin sa 3 major subjects na yun, ang galing-galing ni Yahweh. Kasi, alam mo yan, bato kami nakakuha ng perfect scores. Yun siya, subject na yun. Yun yung subject na yun. Hindi mo, doon sa, alam mo yun, 3 major subjects, nakakuha ka ng perfect score. Tato kami nagkakaklase nun. Grabe talaga ang tuwa ko, grabe, halos tuwala ako sa tuwa. Sinabi ko, alam mo yun, tinawag kami ng prof namin, doon kami sa una. Grabe yung ngiti ko, yung klase ko, tawa-tawa sa akin, kasi alam mo yun, ang ngiti ko, grabe talaga, grabe. Lord, amen. Nagkita kami ng mama ko. Dumating siya. Tapos, sinunod ko yung sinabi ni tita tsaka ni Yahweh. Bumili ako ng flowers. Tapos, nagsunod ako ng letter. Yung letter na sinabi ni Yahweh last Sunday. Nilagay ko doon yung ginawa sa akin ng church. Kung ano yung binago sa akin. Siyempre, in-express ko na din yung mga kailangan ko sabihin sa kanya kung gaano ko kamahal yung nanay ko. Kung gaano ko kamahal si God. Kung bakit gano'n yung pagkipaglaban ko para kay God. Alam mo yun? Then yun. Ang galing ni Yahweh talaga. Grabe. Hindi ko alam. Alam mo yun, kulang yung words. Yung words ko na sabihin, thank you. Kulang talaga. Kasi, alam mo yun, ninabasa niya ng mama ko, teary-eyed na siya. Then sinabi niya sa akin, I love you din anak. Gawin siya sa akin. Then sinabi niya, ni God sa kuya ko kung anong greatness ni God. Diba? That we are destined for greatness, diba? Greatness for the Lord. Sinabi ko sa kanya kung gaano kamahal ni God tayong lahat, kung gaano siya kamahal ni God, kung gaano kamahal ni God si kuya. Kasi nakasurvive pa siya sa ganong accident. Ganong kabal ng accident. So yun, na sinabi din niya na talagang dakila ang Diyos. Alam mo yun? Dakila ang Diyos. Kasi sinabi mo sa akin, alam mo na, ayaw na kitang pigilan dyan. Kasi, the more na pinipigilan kita, the more na nagpupumigas ka. Alam mo yun? Na, sabi ko sa kanya, hindi ako yun. Hindi ako yung gumagawa, kundi si God. Diba? And yun nga, na, hindi ako yung kinakalaban nila, hindi ako yung pinipigilan nila. Kundi si God. Alam mo yun? Pumupunta ako sa gawain ng Diyos, not for my own sake, but for everyone. Diba? So yun, na sinabi niya sa akin, ako na daw bahala. Hindi na daw siya mangyayari ako sa akin dito sa church. Ako na daw bahala. Diba? Ano sa yung imprisonment nila ako doon sa dar, makakulong ako. Alam mo yun, na grabe si Yahweh, grabe. Ang sarap pagmahal ni God. Alam mo yun? Then yun nga. Tapos nung nagkasakit din ako, yan, yung karanasan ni God, binigay ni God talaga sa atin. Kailangan talaga ginagamit natin. Kasi yun nga, nag-pray ako kay God, 3 a.m. Nag-pray ako, mga siguro mga 30 minutes akong nakadapa doon. Tapos, after yun, kumulo yung chan ko, natawa talaga ako. Then yun, after ko mag-pray, syempre diretso kain ako. Kasi ako, pag ako nagkasakit, mahirap akong pakainin. Dapat ako kumain. Pero yun, ang galing ni God kasi hindi lang noodles yung kinain ko. Mangga, apple, saka banana. Yan! Tapos kumain pa ko ng chocolate. Grabe talaga yung greatness ni God. Alam mo yun? Tapos kinabukasan todo kain ako ng kanin. Grabe.
Grabe si Yahweh. Grabe magmahal si God. So, yan. Thank you, Yahweh. Praise the Lord. Amen. The Lord, amen.